So what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So sa mga bago sa ating YouTube channel, nandito ngayon tayo sa ating poultry house kung saan nandito yung ating 65 na RTL na inaalagaan natin. Then kung ma-check ninyo, hapon na ngayong araw, so oras na para mag-harvest. Kung makikita nyo, namumuti yung ating cages kung saan marami yung initlog na naman ng ating mga alagang layers. So ngayon, sasamahan nyo ako kung ano yung ginagawa ko araw-araw dito sa loob ng aking poultry production project. So dito mga ka-vlog-vlog, ang inuuna ko sa pag-aalaga ng aking mga RTL, chine-check ko muna kung may mga sipon or may mga matatamlay ditong mga RTL para at least if ever merong may sakit, quarantine, kumbaga sineseparate muna natin yung ganyan at binibigyan ng tamang medication. Afterwards, ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng mga feeds sa kanila para at least maging patuka para sa ating mga alagang layers. So binibigyan natin ng laying mash kung saan daily ang nakukonsumo nila is around 80 to 90 grams per head yung nakukonsumo nila daily. So afterwards naman doon, makapagbigay tayo ng feeds, binibigyan natin sila ng tubig. So pinupuno lang natin itong portable or itong kumbaga customized na patubigan. So wala tayo ditong automatic nipple drinker. Ang ginagamit lang natin is yung customized nating patubigan. Ayan mga ka-vlog-vlog. So tapos na tayong magbigay ng patuka ng layering mash sa ating mga alagang RTL. Pagkatapos niyan ay isa-isahin na natin i-harvest yung ating mga itlog. So tara, samahan nyo ako mga ka-vlog-vlog. Tayong mga ka-vlog-vlog na harvest na almost 50 na itlog. So ayan, 48 yung ating na-harvest na itlog ngayong araw. So around 75% yung production rate ngayong araw. So hindi na masama kung iisipin. Pero mas maganda kung aabot na ito ng 80 to 90% ay production rate kada araw. Pero as long as marami pa naman siya at walang basag, ay magandang indikasyon na yun na maganda yung ating mga itlog. At the same time, kung malalaki yung naka-harvest natin, mas maganda syempre yun para at least mas malaki yung presyong maibibigay natin sa ating mga customers. So after nun mga ka-vlog-vlog, lilinisan na natin yung ating mga itlog. Manual. So tapos na tayo mga ka-vlog-vlog maglinis ng ating mga itlog. So ang gagawin naman natin dito ngayon pagkatapos ay titimbangin na natin siya, then ilalagay sa mga trays. So may kanya-kanya tayong kanya-kanya silang sizes na nilalagyan. So dito yung peewee sa baba, small, medium, ito yung large natin, XL, then jumbo. So ngayon yung na-harvest natin karamihan ay large. So yung presyohan natin ngayon dito sa ating mga customers, ang large ay umaabot ng 8.5 or 850 per piece. So around it's 255 per tray. So yun yung presyo natin sa large. So kanya-kanya naman yan. So sa amin, ito yung presyohan ko sa ating mga legit na customers. So maraming salamat sa mga customers na laging nandyan para suportahan yung aking munting negosyo.
So titimbangin na natin mga ka-vlog-vlog yung ating mga na-harvest na itlog. Meron tayo ditong portable na weighing scale, digital. So isa-set natin siya sa 0.0 grams. So titimbangin na natin. So ayan, meron tayong isang extra large, 65.2. Extra large. Sineset natin yan mga ka-vlog-vlog ng 0 para at least sakto yung timbang. So, ganyan lang mga ka-vlog-vlog yung pagtimbang ng ating mga itlog. Mas maganda sana kung makakabili tayo mga ka-vlog-vlog nung automatic na weighing scale. Kaso yung presyuhan nun is umaabot ng 20 to 30,000 pesos yung automatic na siya. Medyo mahal. Hindi pa natin kaya dito sa ating level na backyard level. So, siguro kung papalarin kapag lumago yung negosyo ay makakapagpundar tayo ng malaking automatic weighing scale. Hopefully in the future. So again, ito isang extra large ulit. So maganda yan. At least mas malaki, mas mahal yung bentahan natin. Vlog tapos na natin siyang matimbang. So meron tayong almost 2 trays na ditong large, then may mga na-harvest tayong extra large, then more than 1 tray na medium yung na-harvest natin dito. Tapos may ilan na small, then isang peewee. So bukas ay i-deliver na natin yung mga kumpletong tray sa ating mga customers. So yun lamang po mga vlog-vlog. So yun yung ginagawa ko everyday, early in the morning, around before 5 AM. Dapat nandito na ako sa poultry house para gawin yung routine ko para sa ating mga alagang RTL. Then sa hapon naman, yun din yung ginagawa ko pagka uwi galing sa trabaho, pakain, alaga, then harvest ng ating mga itlog, then benta. So, yun yung routine natin dito sa pagnenegosyo sa egg production farming. So, yun yung kagandahan. Kumbaga, ito, libangan, at the same time, kumikita tayo kahit papano. So, hopefully, mapalago natin to. Then, kapag napalago natin, mas maganda. Makakabigay tayo ng magandang trabaho din sa mga nandito sa ating mga barangay. Yung mga gustong tumulong at makapagbigay tayo ng trabaho in the future dito lang sa mga kabarangay natin sa Puod. So hopefully lumago. I am hoping na talagang lalago ito. Siguro manifesting kumbaga. So yun lamang po mga ka-vlog-vlog. Maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Kung may mga katanungan kayo with regards to egg production business, ay nandito lang yung The Backyard Farming para sagutin yung inyong mga katanungan. Maraming salamat mga ka-vlog-vlog.